Basasan ba kayo? Binasahan ba kayo ng Miranda rights? Hindi na po. Dinala po kami sa piskal. Dinala po kami. Dinaretso agad kayo sa piskal na hindi man lang kayo binasahan ng Miranda rights? Opo. Ilang araw po kayo nakulong? Ikaw, mister. 8 days po. Ikaw naman, misis. 5 days. 5 days. Hindi ka ba nagtanong, ano pong laman ito? Sabi niya, kuya, pakiingatan po yan kasi medicine po yan. Nakasulat dyan lahat. Things we can't deliver, Lalamove. Jewelry. May nilabag dito. Hindi dineklara ng clinic na nagpadala niyan na yung kanilang produkto, kung sana marunong mag-imbestiga, itong iyong si Santos, na yung clinic, ginamit yung Lalamove, bawal ang magpadala ng mga alahas sa Lalamove. Nagkaroon po ng misdeclaration of goods. Kung yan pong mga bagay na yan ay galing sa abroad, technical smuggling na po yan o smuggling na matuturing. Yung mga, huwag kayo one-sided, sir. Palibhasa, mahirap kami. Ang hirap maging mahirap. Pinakinggan nyo yung mayaman. Palibhasa, ginamit nila yung yabang nila. Nakakasama po ng loob. May sakit po ako sa puso. Pagdating po sa aming mga akusahan, sana po maging patas po kayo, pakinggan nyo po yung bawat isa. Tulad po nung nangyari sa amin, hindi po kami napakinggan ng maayos. Hindi nyo po pinakinggan yung explain namin. Wala pong nangyaring tamang proseso kung nakulong po kami ng hindi binasahan, walang abogado. Lumapit kami sa bitag para humingi ng hustisya sa nangyari sa aming mag-asawa na nakulong kami at gusto naming malaman sana patutungo yung kaso namin. Noong June 6 po, yung aking asawa, nag-pick up po siya ng parcel sa West Avenue, Quezon City sa isang beauty clinic at sinabi nilang isang box yun ng medicine. Nung araw pong yun, sobrang lakas po ng ulan. Sa pagbiyahe po namin along EDSA, doon po nahulog yung box. Pagdesisyonan po namin, pumunta kami doon kay customer number 1 at personal na magpaliwanag, humingi ng tawad sa kanila. Pero sa pagpunta po namin doon, hindi na po nila pinakinggan yung aming paliwanag. Pagkarating po namin doon sa Masambong Police Station 2, nagkaroon po ng investigasyon kung paano po nawala yung item. Nagkaroon na ng mugshot, dinala na kami sa piskal. Tapos mga 2 PM po, doon na dineklara na ikukulong na daw po kami ng 72 hours. Ako po, nasuspindi ako sa Lalamove. Yung asawa ko, hindi nakapagtrabaho ng halos 2 linggo na. Wala po kaming income. Tapos nagpiyansa pa po kami ng napakalaking halaga. Imbis na ang pambili na lang ang gatas ng anak namin, pagkain, na napunta pa sa piyansa. Nilinlang ka pa. Dapat hindi sila gumamit ng Lalamove. Dapat tinawagan nila itong mga tao na to, nagpakuha ng katiwala, kinuha yung jewelry para dalhin sa kanila. Nakuha mo? Nagkakaintindihan tayo. Nakita yung box, nahulog sa EDSA. Sinampahan ka ng kaso, pinatikim ka ng kulong. Abay, lintik lang, walang ganti. Titirahin ko lang Lalamove, titirahin ko yung pulis, lahat. Wala akong sasalba. Makakasama natin ngayon si Edward at kanyang misis, si Jeneline. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din, sir. Ilang araw po kayo nakulong? Ikaw, mister? 8 days po. Ikaw naman, misis? 5 days, sir. 5 days. May pangalan ba sa box? Wala, sir. May nagsasabi bang handle with care, breakable? Wala, sir. Nakabalot ng husto? Opo, sir. Nakabalot po sa ng garbage bag na kulay itim po. Okay. Hindi ka ba nagtanong, ma'am, boss, chief, ano pong laman ito? Sabi niya, kuya, pakiingatan po yan kasi medicine po yan. Pero yung kumpanyang pinuntahan mo para i-pick up mo, ano ba talaga ang negosyo nila? Anong mga binibenta nila? Bali, hindi ko na po na Hindi mo alam? po eh. Okay, doon sa pinagkapan mo. Nang sinearch namin sa internet kung ano ba talaga ang negosyo nito, sila ay beauty products sila. Ang sinabi, medisina. Basta sinabi, i-deliver mo medisina to. Opo, sir. Okay. So, paano nasama misis mo rito nang umalis ka na ron? Bali po, sinundo ko po siya sa trabaho niya po. Tapos nung sinundo ko po siya, napagpasyahan po namin pumunta dito sa West Avenue, Quezon City. Okay. Dadalhan mo nito
Saan? Imus, Cavite po. Paano nahulog yung box? Naka-double book po kasi ako, sir. Eh, yung unang na-pick up ko po, malaking box po. Pit na pit po siya dun sa lalamove bag ko. Okay. Tapos yung sa kanila po, sinlaki ng rice cooker. Bali, pinatong ko na lang po sa unang na-pick up ko. Tsaka ko po siya tinali. Yung unang box po pala na na-pick up ko, konti lang po laman. Ngayon siguro po, kasagsagan po ng takbo namin na parang natagtag po siya, lumuwag po yung tali. Yun po siguro yung dahilan ng pagkakahulog po niya. Saan kayo dumaan pa? EDSA po. Saan nyo nalaman na ang box ay wala na? Dito po sa Buendia po. Paano nyo nalaman na wala yung box? May kasabay po kami rider na sa likod po. Tinawag po kami. Ang sinabi? Ang sabi niya, ano mo, yung package mo, yung box mo nahulog dun sa unahan. Binalikan nyo yung Binalikan package? po namin agad-agad, sir. Hindi na po namin nakita. Naghanap po kami mga 3 times po namin binalik-balikan po. Ang naisip ko po agad, sir, tinawagan ko po agad yung sa drop-off. Anong sabi niya? Paano nahulog? Sabi niya. Sige, wait lang. Tatawag uli ako. Pinatay niya po muna yung tawag. Mga 5 minutes siguro po. Tumawag ulit. Mga 3 times po siyang tumawag. Okay. So, tinatawag-tawagan ka para ibig sabihin, hanap-hanapin mo yung box. Opo. Hinanap mo ba talaga? Hinahanap po, sir. So, nung hindi mo mahanap ng pangatlong beses niya ng tawag, anong ginawa mo? Para napagpasyahan ko muna. Drop ko po muna yung isang Box mo? Tsaka po kami pupunta sa kanila. Ano yung kanilang disposisyon? Minura po kami eh. Sino nagmura sa inyo? Lalaki, babae? Babae po. Sinabi ba sa iyo kung anong laman ng package? Hindi po. Dumating ka sa kanilang pintuan, anong ginawa sa inyo? Parang kinuha po agad yung lisensya ko. Bakit kinuha ang lisensya mo? Para po siguro may panghawakan sila na sasama kami sa kanila. Ang lisensya, kinukuha lamang yan kung ikaw nagbabanggaan, di mo pwedeng kunin yung lisensya mo. Una sa lahat, na ay private yan, maliban na lamang kung meron kang aksidente. Pero ang pagkuha mo ng lisensya, voluntaryo. Voluntaryo mong binigay or talagang hiningi niya akin ng Hiningi po lisensya nila. mo? Hiningi po niya. Hiningi. Binigay mo naman. Opo. Bakit mo binigay? Gusto mo pakita, matapat ako, Opo. totoo. So pagkatapos noon, tinaboy ka na. Salamat po kami sa police station ng Bacoor. Ano nangyari pagdating sa police station ng Bacoor? Parang inimbestigahan lang din po kami doon. Kinuha yung record. Alam ba ng Bacoor na ang box na nawawala ay mga medisina? Hindi rin po. Sa Imus siya nakatira, hindi ba? Ba't sa Bacoor pumunta? Ang nakalagay po kasi sa app Imus. Pero po ang totoong address po nila Bacoor. Bacoor. Paano mo nalaman sa Bacoor sa Bacoor sila? Ikaw nakalagay sa apps mo, Imus. Para sinundan ko lang po yung pin ng yung pin po nila. Nakapin po sa mismong address nila. Okay. So in other words, pati yung address nila hindi nakasulat. Hindi. Mali sa po. apps. Pagdating sa police station, anong ginawa ng police station ng Bacoor? Kinulong kayo? Or Hindi po kami kinulong doon. Bali, hindi daw po nila jurisdiction po. Kasi nawala daw po sa Quezon City. Sa Quezon Kaya City. doon po kami, nirepair po kami doon pa Quezon City. Okay. Dumiretso agad kayo sa Quezon City? Dumiretso po agad. Sino nagdala sa inyo? Yung mismong nagde-delivery, mag-asawa? Opo. Saang police station kayo dinala? Masambong police station, Station 2 po. Sa Station 2? Opo. Inimbestigahan kayo ng gabi na yun? Opo. Anong sinabi nitong nag-aakusa sa inyo na ninakaw ninyo? Anong sinabi sa pulis? Nakikinig kayo, nandoon kayo? Hindi po eh. Bali nasa gilid lang po kami. Tapos Nasa sila gilid lang kayo? nag-uusap. So kinausap lang ng complainant yung Opo. pulis? Hindi kayo kaharap? Hindi po. Parang Sinabi ba investigation kung po. anong laman ng box? Tinanong ba ng pulis? Tinanong po sa kanila. Okay, ano sinabi nila? Jewelry nga daw po. Jewelry. Doon pa lang nalaman ng pulis na jewelry. Pero pagdating doon sa sinasabing beauty clinic, ang sinabing medisina. Opo. Anong ginawa ng magaling na pulis? Inaresto agad kayo? Opo. Kinuha po yung record. Tapos Doon kayo sa police station, umaga, tanghali, inabot po nandoon kami kayo. ng hapon. So nakaupo lang kayo roon? Nakaupo lang po. Sinabi ba sa inyo, you're being detained, you're not arrested, you're being detained. Pwede kasing, dyan muna kayo ha, you're being detained, pero may certain period of time lang yon. Opo. Kasi kinabukasan, umabot pa ng hapon eh. Nandun ba yung nagre-reklamo? Andun din po. Nakabantay sila. Opo. Inaresto ba kayo? Hindi po. Binasahan ba kayo na you're under arrest? Hindi po. Inaaresto ka namin sa salang pagnanakaw at lahat na sasabihin mo magagamit namin sa inyo. May karapatan kang kumuha ng abogado na gusto mo or bibigyan ka ng abogado na intindihan mo ba? Ganun sinabi ng pulis? Wala. Wala pong ganun. Walang ganun. Mga tanghali na to, pinusasan ba kayo? Binasahan ba kayo ng Miranda rights? Hindi, sir. Hindi na po. So, paano kayo naaresto? Or paano kayo kinulong? Nung dinala po kami sa piskal, dinala po kami. Dinaretso agad kayo sa piskal na Piskal hindi po. man lang kayo binasahan ng Miranda rights? Opo. Anong oras kayo dinala sa piskal? Mga alauna po ata. Alauna ng hapon na. Opo.
Nung dinala kayo sa piskal, hindi naman kayo inaresto. Nakaprocess ba kayo? Opo, nakaprocess po kami. So, bago ka pusasan, dapat binabasahan ka ng Miranda rights eh. Hindi po pwedeng pusasan ng isang tao at sasabihin ng police, you're under arrest. You have the right to remain silent. Yes. Anything that you say will be taken against you in the court of law. You have the right to an attorney of your choice. Or, if you don't have one, we will provide you with one. Do you understand that? Paano ang process? Sa harap, sa likod? Magkakadikit. Nakaganyan kayo. Opo. So, sinong pulis nagdala sa inyo? Pangalan? Si Sir Santos. Anong rangko? Sir Santos Santos? Siya din po yung investigador, sir. Siya rin yung investigador. Pagdating sa piskal, tinanong ba kayo ng piskal? Alam mo ba yung kinakaso sa inyo? Naiintindihan niyo ba? Sino may sabi niyan? Sabi po nung piskal. Anong sinabi mo? Ma'am, malabo naman po na madamay po ako dito sa kaso ng asawa ko. Kasi sinundo lang naman po ako. Okay. Then, bakit pwede po bang makahingi ng abogado, ma'am? Sa Humingi ka ng abogado? Nangyayari Sa harap ng piskal? Yes, sir. Ano sinabi ng piskal? Sabi, sige, ikukuha kita, tawagin yung PAW. Ayun Okay. nga po. Tapos kasi, Dumating yung pao. yes po. Kasi nung habang nag-aantay kami, sir, sabi ko, ma'am, kasi ang labo po nang nangyayari. Ang bilis po Lakasan mo, ng boss. pangyayari. Bakit ikukulong na po kami agad? Wala pong proseso. Pinaintindi sa amin na inaasukusahan nga daw po kami ng kasong theft. Theft. Kaming dalawang mag-asawa. Tapos, meron daw naman kaming yung makapagpiansa daw po kung Okay. iaakyat daw yung kaso, kung madidismiss. Sabi po ni Pau. Ng pao. Ni Pau po. Yun. Tinanong ba ng pao kung lahat basta't nagpaliwanag lang ang pao? Opo. Hindi kung niya, ano hindi, lang hindi po ka yung tinanong ng pao nangyayari. kung ano ba nangyari dito? Wala pong ganun. Walang tinanong ang In-explain pao niya lang lawyer na po. para ano ba nangyari pa gusto niya malaman para medyo doon pa lang masabi niya sa piskal bagay doon sa ano. Nagtanong po siya doon, sir. O ano sinabi niya? Ayun po kung ano po bang nangyari, kung paano ba nahulog yung item. Yung pinaliwanag po namin sa kanila. Sige. Alam ba ng ng pao kung anong laman ng... Hindi rin po. So hindi alam ng pao lawyer kung anong laman ng box. Alam ba ni piskal kung anong laman ng box? Alam na po kasi nakasulat po dun sa papel. Ng pulis. Doon sa anong investigation ng pulis. Yes po, nakadeclare yung Declare. kung gaano yung halaga nung jewelry Alright. na ninakaw daw po namin. Ninakaw. Okay. Kakausapin muna natin si Attorney Batas Mauricio. Pero makikita po natin ang katotohanan, malaki ang karapatang nalabag ng kung sino man yung nagpahuli sa kanila ng mga kapulisan na nagkaroon po ng partisipasyon dito sa paghuli. Republic Act number 7438. Ito po isang batas na nagbibigay ng kaparusahan sa sino mang public officer or employee or sa sino mang pribadong tao na aaresto, diditine o di kaya mag-aanyaya man lamang para tanungin may kinalaman sa krimen ang isang tao. Pagka po sila ay naharap, ibig sabihin ng mga otoridad at pati na po yung mga pribadong nagrereklamo laban sa kanilang kapwa at pagkatapos ikilos sila upang maimbitahan man lamang sa presinto ang isang tao, antimano, otomatiko, may tungkulin po sila magbigay na kagad ng abogado para maasistihan yan pong kanilang inaanyayahan, yang kanilang iniimbestigahan. Ganun po ang pangunahing paglabag dito sa Artikulo 3 ng ating saligang batas sa kasalukuyang panahon. Nakalagay po dyan na walang sinumang tao na po pwedeng maaresto nang hindi binabanggit o di kaya pinagpapaliwanagan kung ano ang mga dahilan bakit siya inaaresto. Pero maliban po dyan sa saligang batas at sa Miranda rights na po yan. Nakalagay din po kasi yan sa Republic Act 7438. Kung papansinin po ng mga kapulisan, Section 2, Republic Act 7438, nakalagay po dyan, babasahan talaga yung taong kanilang inaresto ng kanyang karapatang magkaroon, kumuha ng kanyang independent counsel, abogado? preferably of his own choice. At pagkatapos, ibibigay ang karapatan sa abogado na makipag-usap dito po sa inaresto o dinitinis para po sa isang particular na krimen. Pagka po hindi kakayanin ng tao na kumuha ng sarili niyang abogado, bibigyan po siya ng isang competent and independent counsel mula po sa public attorney's office. Ginawa naman attorney at ang abogado, pinakinggan sila, pero ako'y mainit doon sa sinasabing proseso ng pag-aaresto. Nakasulat na doon sa charge base sa pulis na hindi nyo alam sa umpisa pa lang na ang box na nawawala ay alahas. Yes, sir. At hindi sinabi nung pinagkunan ninyo sa beauty clinic na alahas yun. Pero ang sinabi sa inyo, panlilin lang, at hindi pagsasabi ng totoo, hindi pagdedeklara, ano naman ang ginawa ng clinic na kumuha ng serbisyo ninyo na hindi dineklara, walang pangalan yung box. At mali pa yung nakalagay doon sa apps mo, mabuti pa kamo, na research ninyo, tsaka nyo nalaman sa vapor pala. Nakita nyo? Attorney, ano sa palagay nyo?
kahit po nagkaroon na ng abogado, medyo makikita po natin yung kakulangan ng pagpapaliwanag dito sa karapatan itong mag-asawang rider. Okay. Lalo na po yung karapatan tungkol po doon sa hindi sinabi sa kanila, hindi sinabi man lamang doon sa rider kung ano talaga ang laman. Yes. Abay, kung binanggit po sa kanila, Ginoong Bentulfo, medisina, may karapatan po si rider na umasang medisina to. Pero nagkaroon po ng misdeclaration of goods. Kung yan pong mga bagay na yan ay galing sa abroad, technical smuggling na po yan o Okay. smuggling na magtuturing. Ako naman, non-disclosure. Hindi din-disclose. Ito, ayon sa website ng Lalamove, may mga prohibited items na bawal ipa-deliver. Bawal yung drugs, alcohol, firearms, sharp object, chemical, flammable products, jewelry. Andiyan sa Lalamove yan, non-disclosure. So mayroon ng deceit para sa akin yung ginawa ng sinasabing nagpadala na clinic. Kasi pag dinisclose nila, hindi pa pwede yan. Lumabag na sila sa batas. Dito dapat naintindihan to ng Lalamove, kung nanonood ng Lalamove sa atin, siya ang unang ipaglaban ang rider na to na tayo ipinaglalaban natin at may panlilin lang dito. May kasalanan yung nagpadala ng package attorney dahil malinaw sa Lalamove na nilabag nila, hindi na dineklara. Kaya sinabing medisina, akala makakalusot. Or in short, misdeclaration, non-disclosure, lahat ng mga bagay na bawal, nilabag nila, nilalagay ko ang sisi pagbubunto na dapat magba-direct filing kasi may paglabag sa batas. Etong clinic na to, nakipagkuntsabahan ang clinic na to doon sa kanyang kliyente, kaya mainit ang kliyente niya, kaya pala mainit kasi may tinatago sila eh. Anong sa iyo, attorney? Medyo matindi po yan. Umpisahan po natin doon sa nagpadalang clinic. Lumilitaw po, meron po silang pagpapanggap. At lumilitaw fraudulent. Yes. Hindi kaya may tangkang panloko. Bakit po? Doon na lamang po sa binabanggit yung dapat babayaran. Doon po sa halaga ng shipment price o yung halaga ng delivery. Depende po kasi yan kung ano dinideliver. Pagkatapos ngayon, binayaran lang nila ng mura. Kasi nga, sinabing medisina. Pero sa totoo lang, dapat mas malaki po yan. At mukhang ito po yung iniwasan nito pong clinic na siyang nagpadala dito po sa Lalamove. At maliwanag, partikular, kababayarang buwis sa bilihan ng jewelry. Kung anumang klaseng jewelry, buwis sa Bureau of Internal Revenue Okay. o di kaya sa local government unit. Ano ba ang talagang motibo kung iisipin po natin? Was it really done intentionally, deliberately, na wag nilang sabihin? Therefore, ma-establish na yung fraud. Ano sa palagay mo doon, attorney? Kung ang pulis ay marunong, maintindihan agad ng ating pulis sa pag-iimbestiga na may pagkukulang dito dahil bulag itong pobreng rider. Tatlo po yung nakikita nating paglabag ng kapulisan. Pangunahin po, paglabag administratibo. Hindi nila ginampanan ang kanilang tungkulin sa maayos, mahusay at maasahang investigasyon para maunawaan kung ano po ang tamang kaso, kung meron man. Pangalawa po dyan ay ang kasong kriminal. Bakit po? Yung pong kanilang ginawa paglabag sa Republic Act 3019 Section 3E. Sabi yan po ay pagkilos ng isang opisyal ng gobyerno at kasama po ang kapulisan dyan na magbibigay ng hindi makatwirang pinsala sa mamamayan dito po sa kanilang pagganap sa kanilang tungkulin. Yung pong hindi pag-iimbestiga ng maayos, hindi po binigyan ng pansin, pinaniwalaan kaagad yung reklamo ng complainant. Bakit po kaya? Yun lang po ang mga tatanong natin. Pero yan po ay paglabag, Ginoong Bentulfo. At kung sakaling may pakinabang doon sa hindi pinansin, mas mabigat po ang kanilang haharapin sa 6 na taong pagkakabilanggo po at pagkakatanggal pa sa tungkulin sa Republic Act 3019 Section 3E. Okay. Yung desisyon ng pulis at yung discernment ng pulis, kini-question ko, kulang sa kaalaman. Dito na, nakikinig naman sa atin ang masambong Station Commander, si Police Lieutenant Colonel Joel Nicanor. Magandang umaga sa inyo. Ano pong nakikita niyo, Colonel? Based po sa napakinggan ko po ngayon kanina, may pagkukulang po, may lapses po na nagawa po, particularly ang ating investigador, particularly sa pag-handle po dito sa ating nagre-reklamo. Colonel, may lapses na ngayon, okay? Importante, please don't go doon sa sinasabing anong actions. It's a good thing that you acknowledge na may lapses, may kakulangan, may pagkukulang. Yung pagkukulang na yon, naakusahan, nakulong.
hindi dineklara ng clinic na nagpadala niyan na yung kanilang produkto, kung sana marunong mag-imbestiga itong iyong si Santos, na yung clinic ginamit yung Lalamove, bawal ang magpadala ng mga alahas sa Lalamove. Nakasulat dyan lahat. Things we can't deliver, Lalamove. Jewelry. May nilabag dito. Kung marunong yung investigador, may ugnayan yung clinic na ang trabaho ng clinic ay magbenta ng beauty products. Pero bakit naging involved dito ang pagbebenta ng sinasabing jewelry? Walang nakasulat dyan, hindi dineclare yan kung magkanong value. Yan ang issue kung bakit kinulong at naniwala, hook, line, and sinker yung investigador mo. Nakita na nahulog sa EDSA, hindi nila ninakaw. Binalikan nila pero nakita may pumulot. Sinorender sa Pasay, sa may airport, sinorender ang sinasabing napulot na package sa police station din, sa Pasay. Well, kompleto yung sinasabing items. Walang nawawala. Worth of 180,000 pesos. Hindi dineclare yan. Ngayon, ano sa palagay mo ngayon? Tutok-tokin mong ulo nitong si Police Master Sergeant Babes Bien Santos na sa tabi mo ngayon na palpakis? I will file appropriate case po dun sa ating personnel. Kung pwede rin po namin maimbitahan po ang ating pong complainant na mag-asawa po na nandiyan sa station po para po masampahan din po natin ng kaso yung naunang nagreklamo po at nila po, sir. Okay. May kapangyarihan po si Colonel Nicanor sa ilalim ng Section 41 ng Public Act 6975 Philippine National Police Law na magpataw kaagad ng preventive suspension batay po sa reklamong nakarating sa kanya sa pamamagitan ng ipabitag mo. Police Colonel Nicanor, may karapatan siyang sumagot sa aking tanong. Itong si Police Master Sergeant Babe Santos, ang kanyang sasabihin ay maririnig ng taong bayan. Recorded to. May karapatan siya manahimik sa tabi mo. Ay may karapatan din siyang kumuha ng abogado, ipagtanggol ang sarili niya. Binabasahan ko siya ng kanyang karapatan na dapat din ganun ang ginagawa ng mga pulis mo sa mga taong hinuhuli sa susunod. Opo, sir. Nakuha ko po yung mga messages po ninyo. Baluarte mo yan. Imbestigahan mo pati yung nagre-reklamo ng bakulong, gumawa ng inhustisya dito sa tao na to at meron silang karapatan kumuha ng danyos. Humanda kayo. Attorney Batas, what do you think? Tama po yun. Danyos perjuicios dahil po sa ginawang panggigipit sa kanila, pang-aabuso sa kanilang mga karapatan at pag-aakusa ng wala naman pong batayan dahil napatunayan na-recover yung item sa pamamagitan po ng CCTV. At kung po pwede, masangkot natin si Mayor Joy Belmonte para po doon sa business permit. Ito pong clinic na to, ano bang klaseng clinic? Clinic ba talaga ng medisina yan o clinic ba ng beauty products yan o kung anong clinic yan? O baka clinic ng mga jewelries. Andyan ngayon, kausap mo si Colonel Nicanor. Anong masasabi mo, Mrs.? Isa pa din pong nirereklamo ko. Nung papiansahan ko na po yung asawa ko nung June 13, wala ka po sa station mo. May conference ka pa. Pinag-antay mo pa kami ng matagal. Na sana dapat na 7 days lang nakalaya na yung asawa ko. Pinag-antay mo pa kami. Hindi ka na naawa sa amin, sir. Pero thank you pa rin. Napirmahan mo yung certificate of detention ng asawa ko at na-process ko yung pagpiyansa niya. Pero sana, sir, sa susunod, intindihin nyo yung mga, huwag kayo one-sided, sir. Palibhasa, mahirap kami. Ang hirap maging mahirap. Pinakinggan nyo yung mayaman. Palibhasa, ginamit nila yung yabang nila. Nakakasama po ng loob. Pasalamat kayo, sir, hindi. May sakit po ako sa puso. Buti na lang po talaga, hindi ako inatake. Bangungot po talagang nangyari sa akin na napunta doon sa police station na yun. Okay ka na? O, hinga ng malalim, relax ka na lang. Okay? At least nasabi mo. Anyway, tutulong naman siya sa akin, pinangako niya. Ikaw, mister, ano sasabihin mo? Nandiyan, nakikinig si Colonel. Ayun, sir, sana po, pagdating po sa aming mga akusahan, sana po, maging patas po kayo, pakinggan niyo po yung bawat isa. Tulad po nung nangyari sa amin, hindi po kami napakinggan ng maayos. Hindi niyo po pinakinggan yung explain namin. Wala pong nangyaring tamang proseso kung nakulong po kami ng hindi binasahan, walang abogado. Napakinggan nyo rin po yung yung inaakusahan po kung dapat bang ikulong o kailangan bang palayain muna. Kasi ang hirap po sa kulungan, sir eh. Hindi po namin alam kung anong tao po yung makakasalamuha namin sa loob eh. Nagtatrabaho po kami ng maayos, marangal, tapos sa walang sapat na katibayan, ebidensya, nakulong kami. Ang sakit sa part namin eh. Yun po, sana lang po maging patas lang po sa sa susunod po. Colonel, narinig mo ang kanilang
sentimiento. Bahala ka ng bumalanse. Pwede po namin iakyat po to sa NCRPO Chief, pero bibigyan ka namin ng pagkakataon tuwirin at pwede rin po namin iakyat to sa IAS, Internal Affairs. I expect that you will cooperate with us and help us seek justice dito sa mga taong nadehado, sir. Yes po sir, makakaasa po kayo na actionan po natin tong complaint at po dun sa ating po nagreklamo, ako'y sincero na humihingi ng paumanin kung meron man pong kung sa hindi po magandang experience po na nangyari po dito sa inyo sa aming stasyon, and rest assured po, we will act on it po na para po hindi na po maulit po yung similar incident po na nangyari po sa inyo. Okay. With that, Colonel, maraming salamat because you're gonna be cooperating with us. Ano ngayon pakiramdam ninyo na pinakinggan namin kayo, inilaban namin kayo? Po, ang sarap po sa pakiramdam na may kakampi po kami. Hindi niyo po kami pinabayaan dito. Pinakinggan niyo po kami sa mga hinaing po namin. Kasi wala po kami talagang ibang malapitan eh. Kundi talagang pumasok talaga sa isip namin na dyan tayo kay Sir Ben. Maraming salamat po, sir. Anong panawagan mo doon sa mga taong kapareho mo kung sakali makakaranas? Anong dapat gawin? Ikaw mismo ngayon ay natulungan namin, ilalabang ka namin, hindi ka namin iiwan, itatabla namin to. So anong gusto mong sabihin? Posibleng kung sino man makaranas na kapareho ng pang-abuso, pananamantala. Ngayon, Huwag po kayong matakot. Alam niyo po sa sarili niyo, wala po kayong ginawang mali, masama. Huwag po kayong matakot na magreklamo o lumapit kay Sir Ben Tulfo sa Bitag. Kasi nandyan po talaga yung action na tinatawag na pagtatanggol talaga tayo ni Sir Ben. Salamat sa'yo. Pina-experience mo sa amin yung ganito. Kahit masama sa pakiramdam, kahit sobrang sakit, bangungot na nangyari. Salamat kay Sir Ben. Natulungan kami, nakamit namin yung hustisya. Hindi niya kami pababayaan. Lalamove, if you're listening, listen carefully, listen good. Pinabayaan niyo to. Ba't niyo pinabayaan? Kayong unang dedepensa dahil nilabag yung inyong pamantayan. Nilinlang kayo, Lalamove. Tinarantado kayo, nilagyan kayo ng ipot sa bumbunan para makasingil ng mura, ginamit ang inyong serbisyo sa pamamagitan ng inyong rider, nilinlang kayo. Anong panlilinlang? Hindi dineklara yung bawal sa inyo nakalusot. Kasi sadyang nilinlang kayo, talagang pinagplanuhan ng maigi na makalusot, ginamit kayo, tinarantado kayo, ginawa kayong mga sangkatarbang mga tanga. Pero pinabayaan nyo to. Biktima rin kayo rito. Etong biktima nyo. Ngayon, tatayo ba kayo sa gilid ko or tatayo ka sa likod? Kung tatayo ka sa likod ko, para kayo nabahagang buntot, ala kayong silbi. Tatayo kayo sa gilid ko, may respeto kayo, sinusuportahan yung advokasya na pambababoy, panloloko na rin sa inyo. Huwag kayong humarap sa harapan ko, itutulak ko kayo. Kasi ibig sabihin, nagiging hadlang kayo, makipagtulungan kayo o hindi. Hindi nyo dapat pinababayaan yung mga tao nagtatrabaho sa inyo. Kayo pang una nagpabaya. Tinarantado kayo, Lalamove. Ginamit kayo. Sa halip na tulungan nyo, o ngayon, tutulong kayo, aayusin nyo to. Sama-sama tayo, buweltahan yung nanlanloko sa inyo. Alin? Wala naman kayong choice eh. Kayo kung ayaw nyo, mga sangkaterbang mga eng-eng kayo. Ayaw ko magmura, pero galit ako. Pinabayaan nyo to, kaya pumunta. Pumunta sa amin. Kahit na sa RTIA, maninindigan sila ng kapareho nito. Hindi. Iba lang ang tema namin. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan. Anumang reklamo, binibigyan namin ng solusyon at aksyon. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, iba po yung serbisyo at tulong namin. May tatak bitag. Ilalabang ka, di ka iiwan. Ako, si Ben, si Bitag, kapatid ni Senator Raffy Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo, iba rin po yung RTIA. Makikipagtulungan din yan. Pareho po kami. Isang advokasya, makatulong. Simple lang po yan. Trust me. End of story.